Ops, pag-uusapan natin ngayon si It's Stefano. Sabi niya dito, I've seen multiple creators copying my content. At first, I found it fun and enjoyed it. But they started doing it frequently. I believe everyone has their own potential and I'd rather to see them create something unique. Instead, I just want them to know their limits and respect other creators' creative process. Bata yung gumagaya sa'yo. Tapos parang, sabi dito ni Boss Toyo, umiyak yung bata dahil nababash siya sa page niya because of Stefano's post. Idol siya nung bata. Idol niya si Stefano. Walang originality. Bakit siya lang ba gumagawa nun? Nakaka-copyright ba sa kanya? Natawa nga ako kasi may nagbigay din ng example. Yung music na ginamit mo sa post mo, di ba copyrighted yan? Nagbayad ka ba ng copyright? Di ba? Well, kahit din naman yung kay Boss Toyo, ginaya niya yan sa Pawn Stars doon sa Amerika. So, hindi ko rin alam, but bigla siyang na-threaten na ginaya yung content niya. When literally, there are unlimited contents na pwede niya rin gawin. Diba? He could revolutionize or create another type of content aside doon sa ginagawa niya ngayon. Yung ganyang content. Diba? Siguro, na-stagnant lang siya or natakot siya na maging, normal. Kasi, nag-boom yung content niya eh. Natakot siyang maging, everyday normal. Kasi, imagine, yung thirst trap nga eh. Oh, may nagreklamo, Waves, ginagaya mo, nagpapakita ka ng cleavage eh. Diba? Nagpapakita ka ng mga sexy na katawan eh. Wala namang ganun, diba? Pero, well, sabi ko nga, it looks like, for me, na natakot siya na, ay, wala na akong ibang maisip na content. So, kailangan kong protektahan tong ganitong klaseng content ko para, pagkakitaan ko hanggang sa mamatay na ako. There's no such thing. There's no such thing. You are limiting yourself to that kind of content kasi ikaw mismo yung nag-limit sa sarili mo na wala kang ma-produce na iba. Diba? Instead of, asking the little girl to produce something of their kind, usually kasi pag bata naman, ang madalas nilang ginagawa is copying the adults, copying us. Diba? If ako yung kukopyahin, I'd be very proud kasi I'm sure that little girl or little boy that is copying me is using critical thinking. Diba? Which is yun naman talaga yung purpose ng page ko. And I think hindi naman siya papasok sa fair use kasi hindi naman ginamit yung mismong content niya para i-transform at maging different content. So malayo siya doon. But I think yung style kasi niya na, ayaw niyang gayahin kasi feeling niya baka sobrang common na tong ginagawa ko, baka wala nang manood sa akin. Well, I guess ganyan din yung mangyayari sa thirst trap. Diba? Sobrang common na ng pagpapakita ng dibdib, ng mga puwet, ng katawan, na it will slowly lose its value. So, what I could suggest para dito sa mga ganitong klaseng content creator na nangangamba na mawawalan na sila ng pagkakakitaan nila is for you to be able to produce another type. Again, there are infinite types of content. And most likely, ang magsusurvive sa social media content creation are the people who are smart. Hindi na uubra yung bully-bully dito, hindi na uubra yung angas-angas dito. Kasi walang magagawa yung angas nyo, yung tapang nyo. It's going to be the people who can create. Kaya nga, content creation. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.